Magandang hapon, ito po ang ating weather update patungkol sa minomonitor natin na si Super Typhoon Nando. Ito po yung ating image based on Doppler radar. Ito rin po yung nagpapakita ng kahalagahan ng mga instrumento natin dito sa Pag-asa. Ito yung nakatulong para ma-identify natin kaninang 3 p.m. na naglandfall na itong si Bagyong Nando dito sa Panwitan Island. Isang maliit na island po na part pa rin ng Babuyan Islands and then part ito ng Calayan, Cagayan. And dito naman sa ating latest satellite image, kung makikita natin yung mata ng bagyo, very well structured po. Ibig sabihin ay malakas po itong bagyo na ito. Nasa kasalukuyan ay nasa coastal waters ng Calayan Island, Calayan, Cagayan. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 215 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo or sa sentro ng bagyo at pagbugso. Ibig po sabihin ng pagbugso ay bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito, lalo na sa eye wall o yung kadikit ng mata ng bagyo, nung eye ng bagyo. And then meron itong 295 kilometers per hour. Malakas po ito. Ibig sabihin ay posible nito na mapatumba yung mga kabahayan na gawa sa light materials at pwede rin ito na makapagpabuwal ng mga malalaking puno. And bukod dito sa epekto nitong si Super Typhoon Nando, ay nananatili yung epekto ng habagat. At yung pag-ikot, kapag nasa Northern Hemisphere, itong mga bagyo natin ay counterclockwise yung ikot. Kaya hinihila niya yung moisture na associated dito sa habagat at yun din yung isa sa mga dahilan kaya tayo nakataas sa orange rainfall warning dito sa Metro Manila. At bukod doon ay naaapektuhan din yung western part ng Southern Luzon, particular na yung Mimaropa at ganoon din sa western part ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Para sa ating latest track na tatahakin na nitong si Bagyong Nando, today po, nandito siya sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Bukas ng umaga, 2:00 madaling araw, ay nandito na siya sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at unti-unti nang mababawasan yung epekto nito sa ating bansa, particular na sa Northern Luzon. At yung inner circle, ito po yung lugar na kung saan merong tayong at least 89 kilometers per hour na lakas ng hangin. Malakas po yan. And then yung outer na dilaw na linya naman, ito yung may at least 39 kilometers per hour. At dito rin natin nakikita yung size nitong bagyo. By the way, yung mata ng bagyo, yung radius niya ay nasa 50 kilometers. Kaya kung mapapansin natin, ay malaking bahagi din nung eye wall, yung tumatama sa ilang islands natin dito sa Babuyan. And also, sa mga susunod na araw ay mananatili siya na super typhoon and by 2 p.m. sa Wednesday, dito na siya tuluyan na mas mababawasan yung intensity. From super typhoon ay magiging typhoon na lamang ito at magtutuloy-tuloy siya dito sa southern part ng China. Para naman sa ating mga nakataas na signal from 1 to 5, yung mga signal number po natin, pertaining po yan o nakafocus po yan sa lakas ng mga hangin. Signal number 5 po tayo dito sa buong Babuyan Islands. Ibig sabihin, more than 185 kilometers na lakas ng hangin yung mararanasan natin dito. Kaya yung mga kababayan natin na nandyan, ay patuloy po natin na pinapaalalahanan na mag-ingat at kung nasa evacuation center po tayo, wag po muna tayo na lumabas. And then, nakataas pa rin naman sa signal number 4. Ibig sabihin naman ng signal number 4 ay 118 kilometers per hour na lakas ng hangin hanggang 184 kilometers per hour. Dito po yan sa southern portion ng Batanes at sa northern seaboard or northern part ng Ilocos Norte at ng Cagayan. Signal number 3 naman, dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, yung northern portion and central portion ng Apayao at yung northern portion ng Cagayan Province. Signal number 2 naman, dito sa natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, dito sa Ilocos Sur, sa probinsya ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, at northern portion ng Benguet, at ganoon din yung northernmost part ng La Union. So binanggit po natin yung mga nakataas sa signal number 2 to 5, pero meron din tayong signal number 1. At kasama po dyan, yung natitirang bahagi, yung from dito sa signal number 2 pataas, ito po yung mga nakakulay yellow hanggang violet, at yung mga naka-light blue naman po, or yung blue, ay yung mga nakataas sa signal number 1, at hindi naman po dito kasama yung Metro Manila. Yung signal number 1 naman, 39 to 61 kilometers per hour
yung lakas ng hangin na associated dito. So binanggit po natin yung lakas ng hangin na associated o kaugnay dito sa Bagyong Sinado. Ngayon naman ay punta tayo sa rainfall. Gaano kalakas ng mga pag-ulan yung inaasahan natin sa susunod na 24 oras. Dito po sa mga nakakulay pula, ito yung mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Makakaranas tayo ng 200 millimeters na mga pag-ulan. Ibig sabihin nung ganung amount ay posible yung malawakan ng mga pagbaha at ganun din yung pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa mountainous o bulubundukin na lugar. And then orange naman, dito sa Abra, Apayao at Cagayan, 100 to 200 millimeters. Ang ibig sabihin niyan, within specific province, halimbawa sa Abra, posible tayo na makaranas ng mga multiple, mga ilan-ilan na mga pagbaha doon sa probinsya na ito at posible din naman yung mga pagguho ng lupa. And then yung 50 to 100 millimeters, dito po posible yung mga localized floodings or yung mga flash floods na panandalian lamang. Dito yan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Yung mga walang kulay, hindi po ibig sabihin yan ay hindi po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Relatively, mas mababa lang na mga amount yung ating mararanasan. Pero posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan. So ito po ay today hanggang bukas ng hapon ng 5 p.m. Pero simula bukas ng 5 p.m. hanggang sa Wednesday afternoon ay makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 millimeters dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At kung mapapansin po natin, nakafocus na lang siya dito sa western part ng ating bansa or ng Luzon. Dahil yung posisyon nitong si Bagyong Nando ay tutuloy-tuloy pa na pumunta sa kanlurang bahagi o mag-westward. So tapos na po tayo sa lakas ng hangin at saka mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Nando. Ngayon naman po, yung mga hangin na hindi naman direktang dulot nitong si Bagyong Nando. Ito ay dulot naman ng southwest monsoon or habagat. So yung strong to gale force na mga lakas ng hangin ay pwedeng umabot yan ng 88 kilometers per hour. So yung difference po nito sa mga may signal number, ito pong lakas ng hangin na to ay pabugso-bugso lang. Gustiness po ito. At hindi ito yung pangmatagalan na lakas ng hangin. Ito yung panandalian lang. At kasama po dyan, yung Metro Manila, Central Luzon, of course, yung mga hindi po nakataas sa signal number. And then yung Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, at Mindanao. Bukas ay magpapatuloy yung malalakas na hangin na associated dito sa habagat. At kasama dyan yung Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, at Dinagat Islands. And then by Wednesday, yung Luzon Island natin ay patuloy na maapektuhan ng pabugso-bugso ng malalakas na hangin, including yung Panay Island. Meron pa rin po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin ay mahigpit pa rin natin na ipinagbabawal at dinidiscourage natin. Huwag po muna tayo na gumawa ng anumang aktibidad dito sa ating karagatan, lalo na dito sa mga may color na red dahil posible na umabot ng 14 meters yung ating mga pag-alon dyan. At bukod pa po dito, ay meron tayong nakataas na storm surge warning. Ito po yung taas ng alon na tatama sa ating coastal areas. Ito po ng mga nakakulay pula na ito yung posibleng umabot ng 3 meters or higher na mga pag-alon sa ating coastal areas. At kung nakatira man po tayo malapit sa coastal areas, ay lumayo po muna tayo dito. At dito naman sa mga naka-orange, 2.1 to 3 meters yung storm surge na posible natin na ma-encounter. And then 1.2 meters naman and below dito sa mga yellow. Again, nung bago po lumapit itong si Bagyong Nando, paulit-ulit po natin pinapaalalahanan yung ating mga kababayan sa mga dapat gawin para maiwasan. After all, ang gusto po natin mangyari ay manatili tayo na ligtas at mabawasan yung mga damages na pwede naman natin na mabawasan kung kaya naman po natin. Kaya ngayong habang may bagyo po at naaapektuhan tayo, gusto po natin na paalalahanan yung ating mga kababayan na patuloy na makinig ng balita at mag-monitor po sa ilalabas ng mga warnings and issuance ng Pag-asa. And also, manatili po tayo sa itinakdang evacuation center until sabihin ng mga local DRRM officers na ligtas na. And also, of course, yung mga DRRM officers natin ay nag-update din sa atin kung ligtas na. Mahirap po na lumabas tayo bigla at tayo ay mapinsala. At ganoon din, gusto natin paalalahan na patuloy tayo na mag-ingat at kung hindi talaga natin maiiwasan at kailangan natin lumabas, ay gumamit po tayo ng posibleng magprotekta sa atin. Halimbawa, magsuot tayo ng helmet or any protective gear para hindi po tayo ma-aksidente or mapinsala. At again, ay meron po tayong
medyo hindi man po ito magandang balita, pero gusto po natin again na i-inform yung ating mga kababayan dahil meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong 1,480 kilometers east ng northeastern Mindanao. At kahit malayo pa po ito, ay may potential po ito na makaapekto sa atin dito sa eastern part ng Visayas at eastern part ng Southern Luzon sa mga susunod na araw. By tomorrow, posible na po ito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili po ito na may medium chance. Ibig sabihin, within the next 24 hours, hindi natin nakikita na ito ay magde-develop sa isang ganap na bagyo. Pero beyond that time, ay nakikita natin na tataas yung potensyal na maging isa itong tropical depression. At kapag pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility or kapag bagyo na siya, pagpasok niya, ito ay papangalanan natin na Opong. Yung magiging paggalaw nito ay northwestward papalapit dito sa eastern coast ng Southern Luzon, particular na yung Bicol region. Ito rin po yung ating TC threat potential. Ito yung nagpapakita ng mga potential na posibleng maging low pressure area or bagyo sa mga susunod na araw. 2 linggo po ito. Ito po yung week 1 from September 22 to September 28. Dito po ay makikita natin na si Bagyong Nando ay tuluyan na nalalabas ng Philippine Area of Responsibility papunta sa Southern China. At ito namang low pressure area na ating binomonitor ay magpapatuloy dito sa paggalaw niya pa-northwestward papalapit dito sa ating coastal areas. At kung makikita natin sa week 2, from September 29 to October 5, ay magtutuloy-tuloy itong yung LPA natin ngayon papunta dito. At ito po ay base sa ating TC threat potential at may posibilidad pa rin po na ito ay magbago kaya manatili po tayo na updated. At again, meron po tayong nakataas ngayon na orange rainfall, heavy rainfall warning dito sa Metro Manila at sa karatig na probinsya. Kaya makakaranas po tayo ng mga pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Ang susunod po natin na Tropical Cyclone Bulletin ay ilalabas mamayang alas 8 at yung susunod natin na live weather briefing ay mamayang alas 11 ng gabi. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.